Magpatuloy na tayo sa susunod na subsection ng module na 'to. Kanina napag-usapan natin ang ilang definition of terms tungkol sa stress at nabanggit din ang nervous system, especially the SAM at HPA system na involved pagdating sa stress response ng katawan. Importante 'to 'no, para sa mabilis na pagsagot sa immediate na pangangailangan natin tugon sa stressor. Pero paano kung chronic ang isang stressor? Kadalasan, kapag chronic ang isang stressor, naaalarma ang buong katawan. May mga signal sa katawan ang mga different lines of defenses na tinuturing para labanan ang mga pathogen. Unang-una, ang physical line of defense natin ay ang balat natin at yung mga reflexes natin. Halimbawa na lang, kapag nagbi-blink ka, yun ay paraan ng katawan mo, reflex ng katawan mo para matanggal ang mga debris, physical debris sa environment na maaaring maging cause ng infection dahil hindi naman 'to ine-entertain sa katawan bilang isang, healthy na na event ng katawan. Kasama na dito yung balat, nagpapawis din tayo, na lalabas natin na wawash away ang bakterya o ang mga skin barrier natin na sarado ay hindi nag-e-entertain papasok ng mga pathogen. Nakakatulong na rin yung mucous membrane natin, halimbawa sa ilong natin sa respiratory system. Dahil dinadaanan 'to ng hangin, merong mga maliliit na particles na pwedeng makapasok. Kaya tinatrap ng mucus ito. Sa mata naman, yung ating lacrimal gland, 'pag napupuwing tayo, naluluha tayo. Kasi ang purpose ng luha ay para mailabas ang maliliit na debris galing sa labas. Ngayon, sabihin na natin na hindi maiwasan na ma-injury tayo sa panahon na masugatan tayo at nasira ang skin barrier natin. Meron tayong second line of defense na magtatawag ang white blood cells natin para maalarma na merong kailangang i-address na problema. Ang mangyayari dito, magkakaroon ng inflammation yung site of local area. Halimbawa, nagkaroon ako ng hiwa sa daliri, magtatawag ngayon yung mga white blood cells para atakihin yung mga bakterya na papasok. Tinutulungan tayo ng white blood cells katulad ng T cells at B cells na meron siyang specific na target na mga pathogen dahil sa nakaraang exposure sa mga pathogen, meron siyang memory at tinandaan niya kung alin ang kailangang atakihin. Halimbawa, kung ako ay may flu nung bata ako, maaring yung pathogen ng flu na yon, specific flu na yon, ay magkakaroon na ako ng immunity dahil yung white blood cells ko ay meron na silang tinatawag na antibodies na nagawa. Kaya kailangan ay na-expose ako doon noong una para magkaroon ako ng antibodies. Gano'n ang paraan na ginagawa, artificial na paraan na ginagawa sa mga vaccination, sa mga bakuna, na merong tinatawag na attenuated o hindi active na mga pathogen na tinuturok sa atin sa bakuna para 'pag na-expose sa katawan, mare-recognize natin 'yon, yung antigen na 'yon at magpo-produce tayo ng antibodies. Maring ang second line of defense na hindi pa gano'n ka-specific sa ilang, mga pathogen na systemic ay ang pagkakaroon ng fever o lagnat. Kapag nagkalagnat tayo, ibig sabihin, ang unang depensa natin na mga white blood cells ay hindi, enough. May kulang pa sa second line of defense natin. Kaya nagkakaroon tayo ng fever. Kapag nilalagnat tayo dahil mataas yung temperatura ng katawan, nakakatulong yun na i-alarma pa na mag-produce pa yung bone marrow natin at ang thymus ng mas marami pang white blood cells. At dahil
mataas ang temperatura, maaari ding mamatay ang ilang bakterya. Sa mga susunod na panahon na dahil mas marami na yung ating white blood cells, magiging mas madali ng labanan ng katawan ang pathogen na dati niya nang nakita. Yan ang importansya ng white blood cells. Yan ay makikita sa mga blood test natin na kapag mataas sa normal, ibig sabihin meron tayong infection na nilalabanan yung katawan natin. Ito nga yung ilang terminologies na nabanggit natin kanina na kapag mayroong mga external molecules katulad ng mga pathogen, ang tawag dito ay nag-introduce siya ng antigen. Kapag na-expose tayo sa antigen, gumagawa ng antibody ang ating katawan. Yun ay ang mga chemical receptors sa labas ng ating white blood cells na nakakapag-tag or nag-identify, sinasabi niya kung sino ang dapat atakihin sa hindi. Katulad na lamang sa chemotherapy sa mga radiology. Kasama sa apektado ang mga healthy cells. At kapag tayo naman ay immunosuppressed na tinatawag, minsan ang ating immune system ay sobra sa kanyang pag-function na hindi na normal na tayo mismo ay nagkakasakit dahil sa sobrang active ng immune system. So may tamang reaction lang 'to na dapat ay para lamang sa external na molecules o pathogen. Kung hindi, tayo rin mismo ay magsa-suffer at mas lalong madaling kapitan ng sakit. Maaari mong tingnan itong video na 'to na kung saan ang T-cell ay kinakain ang ilang mga cancer cell. Sa ilang mga video, kung titingnan mo, 'pag hinanap mo ang cytokines, pinapakita sa ilang mga video na ito ay pakalat-kalat sa loob ng bloodstream. Kaya siya pakalat-kalat, ang purpose niya ay para mag-send ng signal na ang isang pathogen ay nandiyan at mistulang binibigyan niya ng signal ang mga white blood cells para puntahan ang mga pathogen. Maaaring makatulong siya sa pagkumpol-kumpol ng mga pathogen at ang nilalayon niya ay ituro. Para siyang informant or intelligence sa police operation para ituro ang mga pathogen na dapat mai-attack ng katawan. Dito, nakakatulong talaga siya sa immune response ng katawan natin dahil nakikipag-communicate din siya sa brain. Ang gagawin niya, i-activate niya ang HPA axis para din mag-ring ng alarm all over the system para magtawag ng cortisol. Ibig sabihin, panic state ang katawan ng tao. Ang problema sa cytokines, lalo ang pro-inflammatory, pwede siyang mag-cause, lalo kung nagtagal, ang HPA axis, okay siya in short term, pero kapag masyadong matagal, nagwe-wear off din ang katawan. Ang nagagawa ng cytokines, halimbawa, ay merong tinatawag na endothelial cells o yung lining ng ating bloodstream. Pwede siyang mag-cause ng pag-build up ng mga plaques. Kaya magkakaroon ng tinatawag na atherosclerosis ang isang tao. Magka-clump together ang mga blood cells, red blood cells, at ang magagawa nito ay maaring maggawa ng clot. Kapag ang clot ay natanggal at na-move sa ibang mas maliliit na parte pa ng blood vessels, lalo sa capillaries, ang moving clot, tawag naman na doon ay thrombosis. Pero ang pinakadelikado doon ay kapag nagbara na ang clot na nabuo at doon na maaring kung sa blood flow ng pag-pump ng dugo ng puso
ang magiging apektado, maaring magkaroon ng cardiac failure ang isang tao. Ang pinaka-interesting dito na may kinalaman sa module natin ay pwedeng ma-trigger ng psychological stress ang pro-inflammatory cytokines. Ang anti-inflammatory cytokines naman, nakakatulong 'to sa diniscuss natin kanina na autoimmune response ng katawan. Hindi na sakop 'yan ng pag-uusapan natin ngayon. Mas concern natin ang pro-inflammatory. Maaari mong panoorin ang telomeres kung tungkol saan ito pagdating sa ano ang kinalaman ng telomeres pagdating sa psychological stress. Ang correlates ng telomeres ay nauugnay siya sa lifestyle natin katulad ng pag-inom ng sobrang soft drinks, sugar-sweetened soft drinks. Kasama na rin yung ating cognition ng pessimism at nakikitaan din ng maikling telomeres ang mga pasyenteng may depression kumpara sa mga wala. At ang pinaka-interesting dito na tila kung isipin mo ay hindi madaling isipin, ay konektado din siya sa nararanasang common cold ng mga tao, pati na rin sa socio-economic status o estado sa buhay. Paano nangyari yun, hindi ba? Pero nakakitaan din na sa lifestyle na maganda or nakakabubuti ay mas nakikita ang mas mahabang telomeres sa mga taong nagme-meditate at nag-e-exercise. Halimbawa na lang dito, sobrang interesting nitong pag-aaral nito ng Carnegie Mellon University. Ang mga ang mga kabataan na lumaki sa hirap ay sila yung mga taong mas maiikli ang kanilang telomeres. Nakitaan din sa kanila na mas madalas silang nakakaranas ng common cold or flu kumpara sa mga kabataan na mas nakakaangat sa buhay, mas madalang ang kanilang common cold at nakita rin na mas mahaba ang kanilang telomeres. Ngayon, pwede mong masabi na mas mahaba ang buhay ng mga taong nakakaangat sa buhay. Balikan natin ang timing ng stress, kung paano ito naka-hamper din ng or nakakapag-stunt ng growth ng mga kabataan. Kapag ang bata ay na-expose sa acute at chronic stress or kaya naman sa malnutrition din, katulong na rin nun, nagkakaroon siya ng stunted growth. Ang immune response natin maaring maapektuhan ang pag-release ng ating growth hormone dahil sa cortisol. Kung matatandaan nyo, ang cortisol ay may kinalaman sa pag-respond ng katawan sa stress gamit ang HPA axis na response. Ito ang study na tinutukoy ko na nagpapakita ng resulta na 'to. Maaari mo 'tong tingnan sa Google Scholar. Ang isa pang mga katakataka na mga pag-aaral, maaari mo na ding pag-isipan ang lipunan na kung paano kung may hindi pantay-pantay na nakatayuan sa buhay, lalo sa wealth inequality. Sa mga lipunan na merong malaking gap ng mga mayayaman at mahihirap, doon natin madaling makikitaan na mas maraming mental health issues ang mga mahihirap dahil sa chronic stress ng kanilang buhay. Doon mo din makikita na paikot-ikot ang cycle ng kahirapan at paikot-ikot din ang cycle ng problema ng mental health issue sa isang lipunan. Dahil sa mga risk factors na nag-e-exist sa mga iba't ibang demographic factors katulad na lamang ng mga kabataan at mga maagang nabubuntis na mababa ang antas sa buhay dahil sa edukasyon na kanilang nakakamit. Sila ngayon ang mas prone, ito ay tinatawag na risk factors at mas madalas talagang nakikita ang mental disorders sa ganitong mga populasyon.
Tila parang paikot-ikot lang ang problema at hindi makitaan ng lunas. Kung bibigyan ng lunas ito, kailangan tingnan maigi ang mga risky population. Diyan nagtatapos ang subsection na 'to.